Magandang araw mga kabarangay. Ako po si Jeffrey. Welcome kayo muli dito sa Katarungang Pambarangay Channel. At sa channel na ito, tinatalakay natin ang mga usaping legal na may kinalaman sa Katarungang Pambarangay. Sa bidyong ito, tatalakayin natin ang isang mahalagang desisyon ng Supreme Court tungkol sa kasong grave oral defamation na ibinasura hindi dahil sa kakulangan ng ebidensya, kundi dahil hindi ito dumaan sa tamang proseso ang barangay conciliation. Samahan niyo po ako hanggang sa dulo ng bidyong ito at alamin natin ang buong kwento, mga aral at kung ano ang mahalaga at kung bakit mahalaga ang katarungang pambarangay sa mga ganitong kaso. Mga kabarangay, ang kaso pong ito ay nagsimula nang magsampa si Leticia Agbayani, isang court stenographer sa Regional Trial Court ng Las Piñas. Nagreklamo laban kay Loida Marcelina Henabe, isang legal researcher sa parehong hukuman. Ayon po kay Agbayani, siya ay pinagsalitaan ng masasama ni Henabe sa harap ng kanilang mga kasamahan sa trabaho. Isang bagay na itinuturing niyang grave oral defamation o malubhang paninirang puri. Una, ang city prosecutor ay nagsabing mayroon ngang probable cause o sapat na batayan para ituloy ang kaso sa korte. Pero hindi po doon natapos ang lahat. Umakyat ang kaso sa Department of Justice o DOJ at dito binawi ng DOJ ang desisyon ng prosecutor. Sa halip daw na grave oral defamation, sinabi ng DOJ na slight oral defamation lang ito. Ibig sabihin, hindi naman ganoon kabigat. At dahil dito, inuutos nila na iatras ang kaso dahil hindi ito dumaan sa barangay conciliation. Dahil diyan, hindi ito matanggap ni Agbayani, kaya siya ay nagsampa ng petition sa Court of Appeals. Pero sa Court of Appeals, natalo siya. Kaya umakyat pa siya sa Korte Suprema. Sa kaso kong ito, tatlong mahalagang issue ang hinarap ng Supreme Court. Number one, nagkaroon ba ng grave abuse of discretion ang DOJ? Number two, tama ba na ibinasura ang kaso dahil walang barangay conciliation? At number three, may mali ba sa proseso ng apila ni Ganabe sa DOJ? Sagot po ng Supreme Court. Una, sinabi ng Korte Suprema na hindi nagkamali ang DOJ. Bilang kalihim ng katarungan, may kapangyarihan siya na baligtarin ang findings ng mga piskal at tukuyin kung may sapat na dahilan o wala ang isang kaso. Pangalawa, malinaw sa Local Government Code na kung ang parehong partido ay nakatira sa iisang lungsod o munisipyo at ang kaso ay hindi kabilang sa mga exception, ito ay dapat munang dumaan sa barangay conciliation. At sa kasong ito, parehong taga Las Piñas, sina Agbayani at Henabe, at ang insidente ay nangyari sa loob ng kanilang pinagtatrabahuhan sa RTC mismo. Dito po sa kasong ito,
walang naipakita ang dalawang panig na ebidensya na saklaw sila ng alinman sa mga exception na nakasaad sa batas o sa Administrative Circular number 14-93. Pangatlo, kahit may kaunting pagkukulang si Genabe sa pagbanggit ng buong detalye sa kanyang petition for review, sapat na raw ang information at higit pa rito nasagot naman ni Agbayani sa petition. Kaya walang malaking paglabag sa panuntunan. Mga kabarangay, ito po ang malinaw na halimbawa kung bakit mahalaga ang katarungang pambarangay. Sa ilalim ng Section 408 at 409 ng Local Government Code of 1991 o RA 7160, kinakailangan ang barangay conciliation bilang unang hakbang sa pag-aayos ng alitan, lalo na kung parehong residente ng iisang lungsod o ng iisang bayan ang disputing parties. Hindi lang ito simpleng proseso, isa itong paraan para maiwasan ang matagal, magastos at masalimuot na pagdulog sa korte. Sa kasong ito, dahil hindi dumaan sa barangay ang buong reklamo ay ibinasura. Isipin ninyo mga kabarangay, sayang po ang oras, pera at pagod dahil lang sa hindi pagsunod sa tamang proseso. Inuulit ko po, napakahalaga ng katarungang pambarangay. Napakahalagang malaman ito ng bawat Pilipino. Kasi malay mo, ngayon, okay ka, pero balang araw, kailangan mo magpabarangay, o kaya ikaw naman ang naipabarangay. At least, kung alam mo ang katarungang pambarangay, alam mo na ang gagawin. Hindi ka na masyadong kakabahan. Kaya mga kabarangay, mahalaga ang papel ng mga miyembro ng Lupon Tagapamayapa. Dapat po mga kabarangay, alam natin kung anong mga kaso ang dapat dumaan sa barangay. Hindi pwedeng basta reklamo at diretso na agad sa korte. Ang paninirang puri mga kabarangay, lalo na at nangyari sa loob ng trabaho, ay pasok sa mga kasong personal na alitan, dapat unang dinadala ito sa barangay. At kung hindi ito gagawin, maaari talagang maibasura ang kaso kahit gaano pa ito kabigat. Mga kabarangay, ang kwento pong ito ni Agbayani at Genabe ay paalala sa ating lahat. Ang batas ay may sinusunod na proseso. Hindi sapat ang reklamo. Kailangan may tamang pagdulog at sa barangay magsisimula ang katarungan. Huwag po nating maliitin ang papel ng katarungang pambarangay. Ito ang unang hakbang sa pagkakasundo. At madalas, ito rin ang pinakamaayos, pinakamura, at pinakamabilis na paraan para marisolba ang alitan. Ayan mga kabarangay, sana po dito sa kwentong ito, kayo po ay nakakuha ng konting aral. Okay? Ako po si Jeffrey Borbon. Kung gusto niyo po na matuto pa sa mga aral, usapin, at tamang proseso sa barangay justice system, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe dito sa channel na ito. Pakipindot na rin po yung notification bell para sa susunod nating pagpapalabas ng mga videos, kayo po ay mai-inform. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat.